Magandang araw mga kaibigan ng Barsahoy Channel. Maligayang pagdating sa bagong video na ito kung saan pag-uusapan natin ang eleksyon ng Barsa. Kahapon gumawa kami ng video na ipinagtatanggol ang mga kule, lalo na yung galing sa labas ng Catalunya. Pagkatapos ng ilang suhestyon ng ilang kandidato na tingin namin ay wala sa lugar, ngayon tatalakayin natin ang ilang resultang inilabas kamakailan. At ang Mundo Deportivo ay nagsagawa ng isang survey sa 300 miyembro noong nakaraang linggo, bago ang laban ng Barsa at Levante, upang malaman kung ano ang nararamdaman, opinyon, at kung sino ang maaaring iboto ng mga miyembrong ito mula sa kabuuang 300 ng random. Ito ang mga naging resulta. Manatili ka hanggang sa dulo ng video dahil susuriin natin kung ano ang kinalabasan ng survey na ito. Naniniwala akong mahalaga ang mga ito para sa mga susunod na mangyayari, lalo na sa darating na eleksyon ng Football Club Barcelona sa mga susunod na linggo. Pindutin mo ang like button, manatili ka hanggang sa dulo ng video at, syempre, mag-subscribe ka, i-activate mo ang kampanilya at mag-iwan ka ng komento. Ano ang opinion mo tungkol sa pag-uusapan natin sa video na ito na magsisimula na? 3, 2, 1, simulan na natin. Mga ginang at ginoo, narito ang mga datos ng survey na ginawa ng Mundo Deportivo sa 300 miyembro ng Barcelona. Ito ang mga resulta. Ayan, 176 na tao ang bumoto para sa kandidatura ni Juan Laporta. Sa kabuuan, 61 miyembro ang bumoto kay Victor Font, 22 miyembro kay Marqueria at 4 lang kay Xavi Villajoana. Sobrang malinaw, nagsasalita na mismo ang mga porsyento. Si Laporta ang makakakuha ng 58, na may 66% ng mga boto, si Victor Font, 33% ng mga boto, si Marqueria, 73%, at si Xavi Villajoana, makakakuha lang siya ng 1 punto, 33% ng mga boto. Mula sa survey na ito, na ginawa nitong nakaraang linggo, mayroon din tayong 33% mula sa kabuuang 37 miyembro na bumoto. Hindi ko alam kung oo o hindi. Sagutin mo. Ibig sabihin, ayaw nilang magbigay ng opinyon at kaya masasabi nating blanko ang boto nila. Dito makikita ang buod ng unang pakikipag-ugnayan sa survey na ginawa ng Mundo Deportivo na malinaw na nagpapakita kung ano ang maaaring mangyari kapag oras na ng pagboto. Ngayon, tatalakayin ko ang mahalagang paksa ng mga petsa bilang susi sa prosesong elektoral na ito. At gaya ng nakikita sa screen, hanggang ika-2 ng Marso, magkakaroon ng oras ang lahat ng mga pre-kandidato para maghanda at makuha ang lahat ng pirma, lahat ng mga suporta na magpapahintulot sa iyo na maging opisyal na kandidato sa pagkapangulo ng Football Club Barcelona. Ayan, nakalagay dyan. Ang deadline para magparehistro ng mga panukalang kandidatura ay magtatapos ngayong darating na ika-2, 9:00 ng gabi. Kasama ng panukala ng bawat kandidatura, kailangan nilang magsumite ng hindi bababa sa 2,338.7 na opisyal na balota. At bawat botante, ibig sabihin bawat miyembro ay maaari lamang sumuporta sa isang pre-kandidatura. Napakahalaga nito. Sa madaling sabi, ang mga miyembro ng Barsa na maaaring bumoto ay may hanggang sa petsang ito para mag-iwan ng kanilang pirma, ang kanilang suporta para sa kandidato o mas tamang sabihin, pre-kandidato. Habang hindi pa kumpirmado, hindi pa sila opisyal na kandidato at doon lang malalaman kung sino ang maglalaban hanggang dulo. Pagkatapos, mula ika-3 hanggang ika-5 ng Marso, iaanunsyo na ang mga opisyal na kandidatura. Nasa pagitan ng ika-3 at ika-5, susiya ng Electoral Board ang mga kinakailangan at suporta at magpapatuloy sa pag-aanunsyo ng mga kandidaturang sasali sa huling botohan. Kung isa na lang ang natitirang valid na kandidatura, maaaring tapusin ang proseso sa pamamagitan ng pag-aanunsyo ng kandidatong iyon. Pero sige, mukhang magkakaroon ng hindi bababa sa 3. Hindi bababa sa 3, siguradong papasok sa laban at sa huli, mula ika-6 hanggang ika-15 mag-ingat. Sa petsang ito, magsisimula na ng tuluyan ang kampanya at dito na kailangang ilabas ng mga kandidato ang kanilang mga alas para makuha ang boto, para makuha ang tiwala ng lahat ng miyembro ng Barsa. Isang kampanya na talaga namang tatagal mula ika-6 ng gabi ng 2:00. Ibig sabihin,
mula Biyernes, ika-6 ng Marso hanggang alas 11:59 ng gabi ng ika-13 ng Marso. Pagkatapos nito, ito ang susunod. Tingnan ninyo, narito ang ika-14 na Sabado. Ito ang araw ng pagninilay, ang araw bago ang eleksyon na, sa totoo lang, ay gaganapin sa Linggo, ika-15 ng Marso kasabay ng laban ng Barcelona-Sevilla na gaganapin sa Spotify Camp Nou. Narito ang ika-14 ang araw bago. Hindi maaaring magkaroon ng anumang opisyal na aktibidad at sa ika-15 ay ang mismong araw ng botohan, kung saan lahat ng miyembro ay maaaring bumoto mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa mga pasilidad ng club sa mismong Spotify, Camp Nou at pati na rin sa Girona, Lleida, Tarragona at Andorra, mga lokasyon na hindi pa opisyal na kinukumpirma ng club. Pagkatapos ng pagsasara, isasagawa ang opisyal na bilangan at proklamasyon ng nanalong kandidato ng lupon at electoral board. Sa halalang ito, paalala ng club na walang magiging pagboto sa pamamagitan ng koreo, isang proseso na binuksan lamang bilang eksepsyon noong 2021. At dito, maraming tao ang bumabatikos sa patakaran. Bakit hindi pinapayagan na bumoto ang mga tao mula sa labas? Kasi malinaw na nakasaad ito sa mga batas ng club. Umaasa ako na ang susunod na mananalo ay agad na masolusyonan ito sa susunod na halalan. Napayagan ng makaboto ang mga miyembrong nasa labas ng Catalunya para mas marami ang makalahok. Ngayon, ayon sa batas, kailangang personal ang pagboto. Kaya dito ko nilagay ang mga pangunahing impormasyon na kailangan ninyo, mga kule, para hindi kayo mahuli sa detalye ng mahalagang eleksyong ito sa pagkapangulo ng Football Club Barcelona. Narito sina Joan Laporta, Victor Font Marsiria at Xavi Villajuana. Sila ang 4 na aktibong lumalahok para makuha ang mga aval, ang mga pirma na magpapahintulot sa kanila na maging opisyal na kandidato sa pagkapangulo ng Football Club Barcelona. Malinaw na si Laporta, ang pangunahing paborito, ay mayroong isang napakahalagang bagay sa tingin ko at iyon ay ang tiwala ng karamihan sa mga kule sa buong mundo. At syempre, pati na rin ang tiwala ni Hansi Flick, ang kanyang coach, na ilang oras lang ang nakalipas ay kasama niya. Sa presentasyon ng librong ipinakilala ni Joan Laporta, ilang oras lang ang nakalipas. Patuloy na matindi ang pag-atake ni Victor Font kay Laporta. Si Marsiria mismo, sa tingin ko rin, masyadong maraming atake at mga suhestyon na may tono na hindi ko talaga gusto. Oo, sang-ayon ako sa ilang bagay dahil iniisip ko na kailangan talagang mag-update at dapat ay may mga taong mahusay at handa sa loob ng club. Totoo naman, sa tingin ko, hindi angkop ang tono. Sa huli, si Xavi Villajuana, kawawa naman, ginagawa lang niya ang kaya niya. Sa tingin ko, ito ang kandidatura na may pinakamaliit na suporta. Hindi rin ako sigurado kung makakakuha siya ng sapat na pirma para maging kandidato sa pagkapangulo. Si Xavi Villajuana, na dating kasama sa koponan ni Josep Maria Bartomeu. Kaya sa tingin ko, karamihan sa tao ay ayaw siyang makita. Hanggang dito na lang ang video. Sana nagustuhan mo ito. Ibinahagi ko ang opinyon ko at hinihintay ko rin ang sayo. Pindutin mo, napakahalaga, ang like button na ito, isi-share mo ang video para umabot ito sa mas marami. Ibahagi mo ito sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, at syempre sa mga kilala mong taga-Barsa para makapagbigay din sila ng opinyon sa comments. Sa lahat ng napag-usapan natin na talagang interesante, i-share mo ang video. Pamilya, magkita tayo bukas para sa mas marami at mas magandang Barsa kahapon, Barsa ngayon, Barsa palagi.